Taong 1900 sa isang liblib na baryo sa Nueva Vizcaya, merong isang gwapo at makisig na magtatalong na nagngangalang Arturo. Meron siyang malawak na taniman ng talong. Meron siyang ilang tauhang magsasaka na umaani ng mga talong at inaangkat iyon ng mga nagtitinda ng gulay. Karamihan sa umaangkat ay mula pa sa karatig bayan at ibang lalawigan. Kilala siya bilang isang makisig at masipag na residente ng nasabing baryo. Doon na siya sinilang at lumaki. Ang hindi alam ng nakararami, nagmula siya sa angka ng albularyo at antingero. Isang manunugis na mga aswang at mangkukulam ang kanyang ama at nagtatawas naman ang kanyang ina. Ipinamana ng kanyang ama ang suot na agimat, ang pangil ng kidlat. Ang sino mang may suot ng agimat ay magkakaroon ng kakaibang lakas, bilis at talas ng pakiramdam. Magagawang labanan ng isang antingerong may suot ng agimat na ito ang mga kampo ng kadiliman. Bago lang sa kanyang agimat, kaya naman hindi pa siya bihasa sa paggamit nito. Ibinigay din sa kanya ng ama ang libreta na uusalin sa tuwing sasapit ang gabi para pakainin ng dasal ang anting-anting at hindi mawala ang bisa nito. Pero hindi niya iyon naharap dahil sa pagiging abala sa taniman. Sa kabila ng pagiging may kaya sa buhay, isa siyang ordinaryong tao na gusto ang simple at tahimik na buhay. Dahil sanay naman ang katawan niya sa mabibigat na gawain sa taniman. Kilala rin si Arturo na isang pilantropo at may mababang loob. Madali siyang lapitan ng mga nangangailangan sa kanilang baryo. Tumutulong siya sa mga tauhan sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ng mga talong. Hindi siya nagdadalawang isip mag-abot ng kamay sa kahit sinong humihingi ng tulong niya. Isang umaga, nakita niyang isang magandang dalaga na nakahandusay sa daan malapit sa kanyang taniman. Sugatan ng babae, kaya binuhat niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nagpatawag siya ng magagamot para tingnan ang kalagayan ng dalaga. Mga galos lang ang nasa katawan ng babae, kaya naging maayos din ang pakiramdam nito noong kinabukasan. Ang ipinagtataka ni Arturo ay ang naramdamang pagkislot ng suot na agimat. Hindi niya alam na gumagalaw ang pangil ng kidlat. Patay na ang kanyang ama kaya hindi niya alam kung kanino pwedeng magtanong tungkol sa agimat. Nagising ang babae na walang maalala sa nakaraan nito. Pansamantalang kinupkop ni Arturo ang babae at pinangalanan nitong Eliza. Masipag ito, masinop sa bahay at mabait makisama sa mga tauhan ni Arturo. Madalas silang hatiran ng tanghalian at merienda, kaya naman madalas silang tuksohin na bagay sila at pwede niya itong maging asawa. May kakaibang gandang taglay si Eliza. Makinis ang kutis nito at magandang hubog ng katawan. Kaya iba ang nararamdaman ni Arturo kapag nakikita ang dalaga. Noong minsang nasa taniman siya, dumating si Eliza para hatiran sila ng minatamis na saging. Maaliwalas itong pagmasdan na parang anghel na bumaba sa lupa. Nalanghap niya ang mabangong amoy nito na lalong nagpainit ng pakiramdam niya, mas mainit pa sa sikat ng araw. Napatawa si Eliza at sinabing, "Ang laki ng talong." Saka tumingin kay Arturo. Makahulog ang kumindat ang dalaga, kaya pinamulahan siya ng pisngi. Saka hinila pababa ang suot na pangitas para itago ang nagagalit na sandata. Nahiya si Arturo, pero mukhang hindi iyon minasama ng dalaga. Nagkamabutihan sila at nakapagpalagayan ng loob makalipas lang ang isang buwang pananatili ni Eliza sa farm. Hindi na mahalaga kay Arturo kung ano ang tunay na pagkatao nito. Ang mahalaga sa kanya ay masaya siya sa tuwing kapiling ang babae. Nang minsang malasing si Arturo pagkatapos tumalo sa kaarawan ng isang tauhan, nagkamali siya ng pasok ng silid.
Sa kwarto ni Elisa siya pumasok at tumabi sa dalaga na ikinagulat nito. Panay naman ang hingi ng paumanhin ni Arturo at ayaw niyang isiping magsasamantala siya sa kasintahan. Mukhang hindi naman nailang ang babae dahil gumanti ito ng yakap. Saka kinabig ang ulo ni Arturo palapit sa mukha niya. Naghinang ang kanilang labi. Dama ni Arturo ang malambot at makinis na katawan ni Elisa na lalong nagpainit sa kanyang katawan. Di naman niya ang kaangkinan nito na nagpaliyad sa dalaga. Hindi ito tumutol ng alisan niya ng saplot. Isinuko nito ang puri sa kanya ng gabing iyon. Dama niya ang labis na pagmamahal sa kanya ng babae at sinisiguro niyang mahal niya na rin ang babae. Ipinangako niya sa kanyang sarili na aalagaan niya ito hanggang sa huling hininga niya. Maayos na sana ang payapang pamumuhay nila sa farm. Pero nang isang umaga, may natagpo ang bangkay sa taniman. Wakwak ang tiyan ng lalaki at wala ng laman loob. Nagkagulo ang mga nagsasaka dahil kilalang masipag na tauhan iyon ni Arturo. Naulit pa iyon ng mga sumunod na araw na naging bulong-bulungan na may gumagalang mabangis na hayop sa kanilang lugar. At ang taniman ni Arturo ang pugad ng hayop na yon. Mula nang matagpuan ng mga bangkay ng kanyang mga manggagawa, nawakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. Unti-unting bumagsak ang kita ng kanyang negosyo. Ang mga kliyente mula sa iba't ibang lugar na umaangkat ng gulay ay biglang tumigil sa pamimili ng talong sa taniman niya. Ang sabi ng iba ay nadiligan na ng dugo ang mga pananim, kaya hindi naligtas kainin ng mga bunga nito. May ibang chismis din na kumakalat na aswang ang may gawa ng pamamaslang. Nagdesisyon si Arturo na harapin ang problema. Humanap siya ng maaaring makausap tungkol sa pagpuksa ng aswang. Naniniwala siyang hindi basta hayop lang ang may gawa ng pamamaslang sa taniman niya. May kutob din siyang hindi magagawa ng isang ordinaryong tao ang pumatay ng malalaking lalaking batak ang katawan sa trabaho kung wala itong taglay na kakaibang lakas. Habang nag-iikot sa kabayanan, may isang mahiwagang ermitanyo ang nagsabing mabisang pamuksa ang asin, latigong buntot pagi at ang abo. Maaari rin ang agua bendita na pwede niyang hingin sa parokya. Itinuro nito ang suot na agimat ni Arturo at sinabing magagamit niya iyon sa pakikipagharap sa kampo ng kadiliman. Ibinili nitong basahin ng libreta at usalin ng orasyon. Bumili ng buntot pagi si Arturo at nagplanong harapin ang aswang kinagabihan. Binasa rin niya ang laman ng libreta at nakasaad doon ang mga dasal para higit na mapalakas ang kapangyarihang taglay ng agimat na suot. Kinagabihan, nag-aabang si Arturo sa likod ng malagong halaman sa taniman. Hinintay ang pagdating ng nilalang na pumapatay sa kanilang lugar. Nainip siya sa paghihintay, kaya tumayo siya at sinindihan ang hawak na sulok. Nakarinig siya ng mga kaluskos sa paligid. Maya-maya ay may mga yabag siyang naririnig. Pagkatapos ay sigaw ng lalaki na tumatakbo na parang takot na takot. Dumaan iyon sa harapan ng pinagtataguan niyang halaman. Doon niya nakita ang bulto ng malaking baboy ramo na humahabol sa kanyang tauhan. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Humarang siya sa papalapit na baboy ramo. Napatigil sa pagtakbo ang baboy ramo nang makita siya. Narinig niya ang malakas na ungol nito habang nakatitig sa kanya ng masama. Tumutulo pa ang mga laway nito na parang takam na takam sa kanya. Iniabot niya ang hawak na sulo sa tauwang hinahabol ng baboy. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang latigo at ang kanyang kwintas. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa agimat.
Nang umatake ang baboy ramo, mabilis siyang umiwas at hinataw niya ito ng latigo ng ubod ng lakas. Maliksi ang baboy ramo, pero higit na mas mabilis si Arturo. Sa tulong ng kanyang agimat, nagawa niyang iwasan ng mabibilis na pag-atake ng hayop. Hinamon niya itong ipakita ang tunay na anyo dahil tiyak niyang hindi isang ordinaryong hayop ang kaharap. Nag-isip ito na parang tao. Tinatansya ang bawat pagsugot. Mas naging mabilis pa ang pagkilos nito dahil sa galit na imposibleng magawa ng isang baboy. Nahagip siya ng halimaw at tinamaan siya ng matatalas na kuko nito. Pero hindi siya tinablan dahil sa agimat. Dahil doon, mas naging alerto pa si Arturo. Ipinagpatuloy niya ang paghataw sa baboy gamit ang latigong buntot. Nag-iwan ng latay sa balat ng halimaw ang bawat pagtama ng latigo sa katawan nito, dahilan para ito'y lalong magalit. Umataking muli ang halimaw, pero mabilis siyang nakaiwas, saka muling inihataw ang latigo dito. Napansin niyang puro sugat na ang katawan ng baboy ramo at hindi na matatag ang pagkakatayo nito sa lupa. At sa huling pag-atake ni Arturo, tinamaan ito sa leeg. Napasigaw ang halimaw sa sobrang sakit. Tumakbo ito palayo, pero hindi nagpatinag si Arturo at hinabol ito. Nakasunod din ang kanyang tauhan na pitpit ang sulo. Habang hinahabol ang halimaw, napansin ni Arturo na unti-unting nagbabagong anyo nito. Ang dating itim na balat ay napalitan ng makinis na kutis at naging hugis tao ang katawan. Hindi nakahabol ang tauhan niya sa kanila dahil sa bilis ng kanilang takbo, pero naririnig niya sa di kalayuan ang pagtawag nito sa pangalan niya. Nakarating sila sa bundok at nagpatuloy ang habulan. Nang makarating sila sa gilid ng bangin, nagpalit anyo ang baboy at naging isang babaeng nakahubad. Nabigla si Arturo nang makilala ang babae. Si Eliza, ang kanyang kasintahan. Hindi makapaniwala si Arturo. Paano naging aswang si Eliza? Iyon na naghuhumiyaw sa isip niya. Alam niyang mabuti ang puso ng dalaga at tapat ang ipinapakita nitong katapatan sa kanya. Pero ito pala ang salot na pumapatay sa lugar nila. Nag-alangan si Eliza habang nakatitig sa kanya. Napansin niya ang luha nitong naglandas sa magkabilang pisngi at ang mahinang paghitbi nito. Naririnig niya iyon kahit medyo may kalayuan sa kanya si Eliza. Pero hindi niya inaasahan ang mga sumunod na ginawa nito. Tumalikod ito sa kanya at tumalon sa bangin. Napasigaw na lang siya habang tinatawag ang pangalan ng dalaga. Hinanap niya ang katawan ng babae sa ibaba, pero hindi niya iyon nakita. Naisip niyang buhay pa ang kasintahan at nakatakas ito. Gusto niyang kausapin ang dalaga, pero hindi na niya ito nakita pa. Hindi na bumalik pa si Eliza sa farm at wala siyang ideya kung saan napadpad ang babae. Nagpatulong siya sa paghahanap sa mga tauhan, pero hindi nila ito nahanap pa. Naging bulong-bulungan na nabiktima rin ito ng aswang kaya biglang naglaho. Hindi na lang itinama ni Arturo ang chismis. Mahal pa rin niya sa Eliza sa kabila ng pagiging aswang nito. Natigil ang patayan sa kanilang lugar at bumalik ang lakas ng bentahan ng mga talong. Hindi na nakita pang muli ni Arturo si Eliza. Ang hiling niya, sana ay nasa mabuting kalagayan nito at magawang pigilan ang pagkaaswang para hindi na makapatay pa ng mga tao. Ipinangako niyang ito lang ang babaeng mamahalin niya kahit pa hindi naging maganda ang kinahantungan ng kanilang relasyon. Hindi na nakapag-asawa pa si Arturo at nagdesisyong mag-ampo ng anak ng isa sa mga tauhan niyang may 10 anak at hindi na kayang buhayin pa.